Okay? Salamat sa Panginoon sa panibagong linggo na ipinagkaloob niya. Napis ko po kayo. Na-miss niyo po ba ako? Hindi. Last week ay pagpamanin niyo po kung ako ay nandun sa Batangas dahil meron po akong ikinasal sa Sefria at from Thursday hanggang Monday po kami nandoon. Mabuti na lang meron tayong Pastor Jello. Yan, purihin ng Panginoon at tuloy ang gawain dito po sa ating Servants of Christ Christian Community kahit wala po si Pastor Vic. Yan. So, wag po kayo mag-alala. Kahit wala po ako, ay tutuloy po natin ang gawain ng Servants of Christ. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pagsusustain sa atin. Bago po tayo magsimula, ay nais po nating batiin si Ronalyn. Yan. First time niya dito sa atin, palapakan nga po natin si Ronalyn. Yan, tayo po tayo. Yan. Si Ronalyn. Yan. First time mo rin maka-attend ng ganito? Oh, welcome Ronalyn sa Servants of Christ, ano? Sabi nga nila, everyone is welcome here. And of course, Jesus is the center of this church. Kaya lahat tayo ay nakatuon sa ating Panginoong Jesus. Okay? At gusto rin nating i-welcome ang mga nasa online natin, katulad ni Ate Sinta at ni Joy na nasa US. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa gawain ng pananambahan at maging sa pakikinig ng salita ng Diyos. And of course, si Ate Vicky at si Tita Ching na nasa Quezon City at saka sa Manila. At yung mga kapatiran natin sa Pangarap. Nandyan din po sila si Mean, si Princess. Ang alam ko, nasa klase ngayon to eh. May ano to eh. May pasok to eh. Baka umi-style sa klase si Kenneth at saka si Ate Weng. Ate Weng. Di ba nandito na si Ate Weng? Bumalik na? Wala pa. Akala ko nandito na siya. Si Ate Weng ay nasa Singapore. Akala ko nandito na siya sa Pilipinas. Nasa Singapore pa rin. Okay. Welcome po. Salamat po sa inyong patuloy na pagdalo every Sunday sa pagtsatsaga ninyo. Dahil alam ko po yung iba ay hindi pareho ng time zone dito, pero nagpapatuloy kayo na sumahan kami sa ating pananambahan at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. So this time po, tayo po ay magpapatuloy ng pangangaral ng salita ng Diyos base po doon sa ating napag-usapan, yung chronological events ng buhay ng ating Panginoong Yesus, yung kanyang ministry, yung kanyang passion, death, crucifixion, resurrection, na base po sa 4 Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, and John. At meron pong ilang mga kwento dito ang magkakapareho. Kaya kung magkakapareho po, ay pinagsasabay-sabay na natin ang pangangaral. Kinukuha natin sa iba't ibang Gospels. At pagkatapos, ay kinukumbine natin ang kanilang ang message na gustong iparating sa atin ng Diyos. Okay? At ngayong araw na to, ang ating pong topic ay manggagaling po sa Matthew chapter 18, verse 1 to 5, Mark chapter 9, verse 33 to 37, tsaka Luke chapter 9, 46 to 48. Yan po mga passages niyan, halos pareho po ang kwento. Ang tawag po natin yan, parallel verses. So dahil pare-pareho kwento, ay kukunin na lang natin ang isa, pagkatapos isasama na lang natin yung ibang verses para magkaroon po ng unity of the gospel. Okay? So, ang atin pong babasahin na passage, bagamat isasama rin natin sa pag-aaral ang Matthew and Mark at saka Luke, ay yung kay Mark chapter 9 verse 33 to 37. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin itong Mark chapter 9 verse 33 to 37. Okay? And they came to Capernaum, and when he was in the house, he asked them,
What were you arguing about on the road? But they kept quiet because on the way, they had argued about who was the greatest. Sitting down, Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all." And he took a little child and had him stand among them. Taking him in his arms, he said to them, "Whoever welcomes one of these little children in my name, welcomes me. And whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me." Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na kami po ay makakapakinig muli ng mga salita mo. At alam po namin, Lord, na ito pong mga kwento na nababasa namin sa Biblia ay meron kang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Kaya Panginoon, mangusap ka sa amin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo lamang pong instrumento ang pangangaral ko, pero ikaw po, O Diyos, ang siyang manguna sa aming mga isipan, sa aming mga puso't damdamin, at sa aming mga buhay. Bigyan kami ng kalakasan, Lord, na maunawaan ang mensahe mo, at higit sa lahat, Panginoon, maiangkop namin sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, ikaw po matanghal, sa iyo po lahat ng papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Doon po yung ating pong children's ministry ay pwede na po silang pumasok sa ating kids room. Yan. Habang sila ay nag-aaral sa level nila, pagdating po ng 13 years old, pataas, dito na sila sa atin. Ina-assume natin maiintindihan na nila yung ating lesson. Ano? Okay, sa ngayon ay makakapakinig sila ng mga Bible stories doon sa kids room, at yun po ang pasimula ng kanilang pananampalataya. Kaya malaking gawain din po yung ating pong children's ministry. Usually po, sa amin po mga pastor, pagka kami ay nag-uusap-usap, siyempre, kung minsan may mga arguments, may pinagtatalunan na topics, tapos meron pong isang pastor sa amin doon. Siyempre, dahil medyo kailangan may i-resolve na issue, isa-isa kami magsasuggest, pero merong isang pastor ang laging suggestion na ganito. Ito ang pinaka-the best na solusyon sa problema natin. Ayun. Pagka nag-gano'n na siya, sinasabi na namin, wala na, hindi na tayo dapat magsalita kasi pinaka-the best na yan pinaka-the best na, pinaka-na, the best pa. Okay? So, hindi po natin maalis, yung gusto natin yung maging the best tayo. Kahit kung minsan sa mga the best tatay. Alam ko, nakwento ko na sa inyo to na hindi ko lang alam kung na-punchline ko na to Yung bang may 3 lalaki na nag-uusap, nagkikwentuhan, kung sino sa kanilang mga tatay ang the best. Ayan. Sabi nung unang lalaki, naku, yung tatay ko ang the best. Bakit? Sabi nung dalawang bata. Alam nyo ba na isang silbato lang ng tatay ko? Isang, 500 pesos agad yun. Kita nyo na? 500 pesos agad yun. Kaya sa isang araw, ilang beses siya magsisilbato. Di ang laki ng kita nun. Magaling ang tatay ko. Wala yan sa tatay ko, sabi naman ng isa. Di ba? Nagpapagalingan sila kung sino ang the best Yung tatay ko, isang pirma lang. Hindi pa nga maintindihan yung sulat 1,000 agad yun. Okay? Kung ilang beses pipirma yun, ibig sabihin ilang libo yun. Siguro alam naman natin kung ano yung mga trabaho ng mga tatay nila, Kaya mas magaling ang tatay ko sa'yo, mas the best yung tatay ko. Sagot naman ng isa,
Ay, naku, mga panis pala tatay nyo eh. Yung AirPods ko, the best. Alam niyo yung AirPods ko, magkwikwento lang yun. Ng 45 minutes. 45 minutes lang magkwento yung tatay kong yun. Pagkatapos nun, 4 na taong may dala ng tray at kukolekta siya sa higit 100 tao. Ganun lang kasimple yung tatay ko. Siguro tilaan nyo kung sino tinutukoy nun, ano? Okay? So, isang uso talaga sa atin yung mga ganung tanong, ano? Sino yung pinaka-the best? Sa loob ng church, sino yung pinaka-the best? At kung minsan, pati sa ministry, pinag-uusapan yan. Kung sino ang pinaka-the best. Naging tanong na to yung, who is the greatest? Okay? Sino yung pinaka-the best, pinaka-mahusay, pinaka-magaling? Kahit kung minsan sa loob ng church eh. At kung minsan, kahit yung mga alagad, yun ang naging tanong. Tingnan niyo po natin yung Matthew 18. Yan yung binabanggit ko na ano din natin. No? At that time, the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? Greatest. Sino ang pinakamagaling? Sino ang pinakadakila? Sino ang pinaka-the best in the kingdom of heaven? Yung binasa natin kay Mark, chapter 9 kanina, ang binanggit doon, he asked them, what were you arguing about on the road? But they kept quiet because on the way, they had argued about who was the greatest. So among themselves, hindi lang nila tinatanong kung sino yung pinaka-greatest in the kingdom of heaven, kundi among themselves, who was the greatest. Binanggit yun ni Luke chapter 9, verse 46. An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest. Yon. Kita niyo, kahit mga alagad ng ating Panginoong Yesus pinagtatalunan nila, sino sa atin ang the best? Yan. Dito sa church, yan. Minsan, baka mamaya, pinag-uusapan pa ba natin yan? Kung sino ang pinaka-the best? Kung sino ang pinakamagaling, pinakamahusay? Iyon. Baka matulad tayo ng mga alagad ng Panginoon ng araw. Okay? Yun ang kanilang tanungan. Kaya tuloy, sa Mark chapter 9, nung tinanong sila ni Jesus, what were you arguing about on the road? They kept also quiet siguro, nahihiya sila sa mga sarili nila. Okay? Na may obsession sila about being great. Obsession with greatness. Yun ang pinagtatalunan nila. Yun ang argument nila. They started among the disciples an argument which of them would be the greatest. Bakit itong pinag-uusapan nila? Naalala niyo yung mga nakaraang kwento natin, di ba? Papunta na sila ng Jerusalem. At sinabi na ni Jesus yung kanyang magiging kalagayan. If Jesus would be considered the king or the Messiah, okay, si Jesus ang magiging hari at ang magiging Mesyas, tagapagligtas. Abay, teka, sino ang pinakamagaling na sa atin ang pwedeng tawaging assistant niya? Ayan. Yung susunod sa kanya. Kaya, pinag-uusapan nila, sino ba sa atin ang the best? Sino sa palagay nyo ang pipiliin sa atin ni Jesus? Ng ating rabbi, ng ating teacher. Sino-sino sa atin ang magiging assistant ni Jesus? Ayan. Hanggang ngayon ba, pinag-uusapan pa yun? Minsan, ganun ang nangyayari sa ibang mga churches. Pinagtatalunan pa. Naku, marami po ang nauwi sa kulto dahil gusto niya na siya ang maging susunod na pastor. Nung namatay yung pastor, 3 sila ang naging kandidato para maging pastor. Okay? Pero hindi siya ang napili. Kaya itong pastor na to, nagsarili. At ngayon, may sarili na siyang tinayong sariling kulto. Okay? May mga ganyan, kasi pinag-uusapan yung sino ang the best. Kaya nga, ang tanong natin sa umagang ito is yung, who is the greatest? Who is the greatest? Usong-uso po ngayon yung alam to ng mga kabataan nating basketballista.
Usong-uso yung tinatawag na GOAT. Alam niyo yung GOAT? G-O-A-T? Alam niyo ba yon? Familiar ba kayo doon sa GOAT? Asher? GOAT? G-O-A-T? Yun. Alam ni Asher, oh. Familiar ba kayo doon? Sa mga athletes kasi ngayon, usong-uso yung GOAT. G-O-A-T. Ang ibig sabihin nun, greatest of all time. Nagsimula yan kay Muhammad Ali. Tapos sinundan na ng sinasabi nila si Michael Jordan, GOAT. Eh ngayon si LeBron James, GOAT na rin ang tawag sa kanya. G-O-A-T ha, hindi kambing kasi 'di ba na may balbas at bigote. Okay? Kundi G-O-A-T, greatest of all time. Yung po turing sa kanila, lalo na si LeBron James ngayon na nag-exceed na siya sa points ni Abdul Karim Jabbar. So yung mga players natin, mga athletes, alam yun. Kaya yun ang na lang ngayon. Hanggang ngayon, pinag-uusapan itong salitang greatest. Who is the greatest? Now, among us, what about us? Have we ever wanted to be the greatest at something? Even at a particular aspect or area of our life? Wala namang masama, na we excel. Yung maging to be the greatest is the goal. Wala naman sanang masama doon, di ba? Mag-excel tayo sa ating mga classmates. Yung bang ikaw maging valedictorian. Okay? Pero, syempre, hindi maaalis yun habang bata tayo. Kasama sa itinuturo natin yun Anak, sana paglaki mo, ikaw ang maging valedictorian. Pag ikaw maging valedictorian, anak, kakain tayo kung saan mo gustong kumain. Okay? So mga ganun tipo ba, parang incentive para mag-excel. At wala akong nakikitang masama dito. Okay? Naalala ko, yung nanay ko, sabi niya sa akin, anak, alam mo, dahil sa palad mo, sa palad ng iyong kamay, ikaw ay magiging presidente. Akala ko, iniisip niya presidente ng Pilipinas kasi diretso daw yung aking palad Bihira yun, walang putol, tuloy-tuloy, Okay? Magiging presidente ka ng Pilipinas. Vice President ka lang. Tama yan. Natupad din naman ang pangarap ng nanay ko. Maging presidente ko. Hindi nga lang ng Pilipinas. Ng Sharon Cunetas Fans Club. Nung kabataan ko. Bata pa rin po si Sharon noon. Okay? So, pero yun ang pinag-uusapan natin. Who will be the best? Okay? Wala pong magiging masama sa goal na maging greatest musician tayo, greatest athlete, okay? O greatest parent or grandparent. Although alam natin na tayo lahat ay mayroong pangangailangan din, May kakulangan din tayo. Or, maging siguro yung maging greatest preacher. Wow! Sarap na maging pangarap, Ikaw maging greatest preacher. Nung bata pa po ako sa pananampalataya, meron po isang pinapanood na preacher noon. Talagang every time na siya po'y nangangaral, maiiyak ka. Pati po ako naiiyak nung sasabayan pa niya ng piano. Wow! Kakaiyak talagang makabagbag damdamin pag nangaral siya. At kung minsan, pagka nangangaral siya, talagang kaliwat kanan, iniikot niya yan. Naglalakad siya. Okay? Habang hawak ang Biblia. At pagkatapos biglang luluhod. Talagang sabi ko sa inyo, ako po nababagbag ng dami, naiiyak ako. Pag nakikita ko po itong taong ito noon. Okay? Parang sabi ko, gusto ko rin maging katulad niya. Parang greatest preacher na siya para sa akin dahil sa kanyang pamamaraan ng pagpangangaral. Okay? Pero mukhang gusto natin, maging greatest tayo sa line of work natin or vocation. At wala po ako nakikitang problema doon. Ganon din naman ang naging tanong ng mga alagad among themselves who is the greatest? Pero, baka hindi po natin napansin kanina dun sa tanong ng mga alagad. May qualifier Ano po yung napansin nyo doon? Who is the greatest in the kingdom of God? In the kingdom of heaven. Yun po ang tanong nila.
Hindi lang greatest of all time dito sa mundo. Hindi lang greatest of all time sa kanilang profession o vocation, kundi greatest in the kingdom of heaven. Yun ang tanong nila kay Jesus. Yun ang tanong kay Matthew. Yun din ang sagot ni Jesus. Okay? Kung paano kayo magiging greatest in the kingdom of heaven, so yun po ang pinaka-topic ng mga disciples. Hindi yung kung sino magiging the best sa kanila sa mundong ito. At itong topic na to, being the greatest in the kingdom of heaven, hindi lang po nangyari dito sa topic natin sa Mark chapter 9, kundi later, sa Matthew 20, at saka sa Mark 10, okay, at maging sa Luke 22, pinag-uusapan pa rin nila kung sinong greatest sa kanila. Samantalang magtuturo na si Jesus dito, ng topic na to. Yet, pagdating po sa Mark 10, makikita niyo po, pag-uusapan uli nila yan, kung sino sa kanila ang greatest. Dahil may isang nanay ang lalapit kay Jesus, kasama yung kanyang 2 anak. Okay? At pagkatapos papakiusapan si Jesus. Panginoon, pagdating niyo po sa inyong kaharian, ayan, when you come into your kingdom, sana yung pong isang anak ko nakaupo sa kanan ninyo at itong isa nandun po sa kaliwa ninyo. O, kita niyo yun? Kaya sa Mark chapter 10, abangan nyo, nasa chapter 9 tayo, di ba? Sa Mark chapter 10, pag-uusapan pa rin natin itong topic na to. Samantalang, diniscuss na ni Jesus sa kanila itong topic na to. Sa Mark chapter 9. Kaya abangan nyo po sa atin pong mga susunod na mga telenovela at mga pag-aaral dito po sa parang fast forward lang yun, pero parang patikim na kahit na tinuruan na sila ni Jesus dito, magiging topic pa ulit nila yan sa Mark chapter 10 at maging sa Luke chapter 22. Okay? After the Lord's Supper, topic pa rin nila yan. Who is the greatest among them? Okay? Pero alam niyo po, ang nakita ko pong maganda sa ating Panginoon, ito ang the best sa ating Panginoon. Habang sila'y nagtatanong ng ganito, hindi naman po sila ni-rebuke ni Jesus. Hindi sila sabihin mong dinismiss yung kanilang tanong. Hindi ba sila sinabihan, ano ba naman kayo? Bakit yan ang topic ninyo? Ang mga puro naman kayo ambisyon sa buhay. Okay? Hindi. Hindi niya ni-ridicule yung kanilang ambition to be the greatest. But rather, ni-redefine lang ni Jesus yung kanilang perspective of what constitute true greatness. Ni-redefine lang niya. Tinuruan lang sila, hindi sila ni-rebuke. Hoy, bakit ba puro pinag-uusapan nyo kung sino sa inyo pinakamagaling? Walang ganon. Kundi, tinuruan lang sila na ma-redefine ang kanilang perspective of what true greatness is. Okay? So ito po naging sagot ni Jesus doon sa ating topic na to, who is the greatest in the kingdom of heaven. Na kukunin po natin mula doon sa kwento. Mula po sa kwento, the greatest in the kingdom of heaven is the one who is the least. Okay? The one who is the least. Sa tao po, ang ambisyon natin lagi to be great. Somehow. Laging mauna, laging on top. Di ba? Hindi po natin maalis yun Bagamat nung panahon ko sa Mapua, hindi ko po pinangarap pa. Kasi nung elementary, high school, lagi po ako nasa honor roll Pero nung nasa Mapua na po ako, makatres lang po ako nun, masaya na po ako, nagpapamisa na ako nun Pero pagdating ko ng masteral, hindi ko naman ine-expect, na makuha ko pa rin yung valedictorian speech. Pero wala po sa isip ko yun. Gusto ko lang mag-aral. Pero parang innate na sa atin na gusto natin maging the best. Laging on top. Valedictorian. Cum laude. Lagi tayo nauuna sa lahat. At, alam niyo po ba, napansin ko yun,
na maaring yun ang maging isang isipan natin kasi even noong kinreate ni Jesus ang unang tao, si Adan at si Eva, okay? Ang kanya pong sinabi sa kanila is, rule or dominate over all the earth. Okay? Maghari kayo sa lahat ng nilalang sa mundo, over all creation. Be good stewards of my creation. Rule and dominate them. So nandun yung gusto natin na talagang tayo yung mangunguna. Yung ambition for greatness actually is a godly desire to become what God created us to be. What God created us to be. Kaya lang nagkaroon ng fall. Nahulog ang tao sa kasalanan. Sinunod nila yung serpent at yung kanyang tukso. Kaya yung pong intention, yung original intention ng Diyos sa tao na magro-rule over His creation, na misdirect yun. Na misdirect, na misdefine, na bago. Ang greatness sa kanila, sa tao, pagkatapos magkasala, ang naging greatness for them is for you to serve me. For you to satisfy my desires. Yun ang greatness para sa kanila. Nabaliktad na eh. Noong araw, ang greatness is to serve. But this time, serve me. Paglingkuran niyo ako. Okay? So, nagkaroon ng magkaibang idea about who the greatest is. Sa panahon natin ngayon, di ba? Pagka kung sino yung boss, siya dapat na pinaglilingkuran. Alala ko nung one time na nasa field work kami noon. Sama ko yung boss ko, kaya lang sabi niya, Vic, doon ka sa harapan maupo. Doon siya sa likod. Siya yung boss talaga kung tutusin. Naupo siya sa likod. Siyempre, pagka ikaw ang boss, di ba, dapat sa likod ka, hindi ka sa harapan naupo. Ganun ang panuntunan ng tao, di ba, nung araw. Kaya sabi niya, sige, yes, boss. Ganun lang naman nasa isip ko. Sunod naman ako sa kanya. Pagdating namin dun sa, pupuntahan namin, dun sa co-op, na kung saan kami ay magtuturo, siyempre nauna akong bumba. Tapos pinagbuksan ko pa siya. Pero habang naglalakad na kami, eto na yung mga tao sumalubong sa amin. May dalang mga ganun. Okay? Hindi nila nakilala yung driver. So sinabitan yung driver. Tapos sinabitan din ako. Tapos yung boss namin na nahuhuli, hindi nasabitan. Medyo natatawa-tawa kami, dalawa driver. Tapos sabi sa akin ng boss ko, bigyan mo sa akin yan, bigyan mo sa akin yan. Yes, boss. Talagang ganun no? Nangyari sa akin yun. Kasi gusto natin sinong the best di ba? Gusto makilala ng tao, gusto nating ipakilala sa tao, na akong boss dito. Yun. Yun ang sanlibutan. Ganun po nangyari after the fall. Nung nahulog sa kasalanan ng tao, ang greatest sa kanila is yung ikaw na pinaglilingkuran. You're the greatest. You're the man. Hindi katulad nung una na plano ng Diyos. Okay? Kaya yung aim nila na mali. Okay? Nagkamali sila, yung worldly image nila of the greatest is exactly the opposite of how God defined it. Okay? At ang definition ng ating Panginoon, who is the greatest is the one who is the least. Yung pinakamababa sa kaharian ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, yung pinakamababa, yun ang the greatest. Teka, sandali, i-define natin mabuti yun, Kasi, sino ba yung the least, yung pinakamababa na tinutukoy natin dito? Siya ba yung walang pinag-aralan? Siya ba yung mahirap? Siya ba yung walang impluensya? O siya ba yung may sakit? Pag sinabi natin the least? Okay? So, sino yung the least na tinutukoy dito? Basahin po natin yung susunod, The least is the one
who serves. Ang dinefine po ni Jesus dito kung sino yung the least. Hindi yung, kasi baka may yung pinaka-aba, di ba? Pinakamahirap, pinag-aralan. Siya ang greatest in the kingdom of heaven. Hindi po. The one who serves. Yung naglilingkod. Okay? Kasi pwedeng ikaw nga yung pinakamahirap, ikaw yung pinakawalang pinag-aralan, tapos hindi ka rin naman naglilingkod. Gusto mo pa rin, ikaw pinaglilingkuran. Hindi yun. Pero kung halimbawa, ikaw naman yung pinakamayaman, ikaw yung pinakamatalino, pero ikaw naman yung naglilingkod. The one who is the least is the one who serves. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 9, verse 35, Jesus called the 12 and said, "If anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all." Yan. The servant of all. Alam niyo, habang binabasa ko to, sumagi sa isip ko sino ba yung naging very last at naging servant of all? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus Ang ating Panginoong Jesus. Bagamat siya'y Diyos, nagkatawang tao, naging servant of all for our sake. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, and even sa panahon ng kanyang mga alagad, Jesus is challenging us to be also the servant of all. Yun ang challenge sa atin ni Jesus. Kaya nga, mapalad tayo, no? Yung pangalan ng church natin, Servants of Christ. Ayun, no? Parang tumama, no? Parang tumama. Maganda yung pangalan natin, no? Alala ko ng isang camp dati. Tinatawag ko, picture taking, Sabi ko, lahat ng servants, sama-sama tayo dito, picture tayo. May isang pastor, nagbibiro lang naman siya. Pero ginoke din niya, lahat naman ng masters. Lahat ng masters. Sama-sama tayo, picture din tayo. Joke time lang din naman yun. Pero napakagandang pakinggan, ang tawag natin sa ating servants. Ayan. Nandito na rin lang tayo. Servants na rin lang ang pangalan ng church natin. Tawag natin sa ating mga sarili, servants. Panindigan na natin yun. Diba? Panindigan na natin yun. Karirin na natin ang paglilingkod. Okay? So, yun po ang challenge sa atin ng Panginoon sa panahon ngayon. Yung the desire to be praised, yung bang gusto, kailangan purihin ako niyan dahil ako gumawa niyan, Nako, tanggalin na po natin sa isip natin yun. Ipagpasalamat na lang natin sa Diyos at nabigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod. Pero wag na nating hangarin pa. Kung bigyan tayo ng recognition, bigyan tayo ng praise the Lord. Pero kung hindi, wag na tayong maghangad pa. Sayang yung reward mula sa ating Diyos. Hayaan natin, ang Diyos pa rin naman ang magpapala sa ating paglilingkod. Kung hindi na-recognize ng iba yung ginagawa nating paglilingkod, so be it. Pero kung hahangarin natin ito, dapat ma-recognize ako kasi ganito ginawa ko. Dapat ganito. Nako, sandali. Mawawala yung true reward para sa atin. Ito ang challenge ni Jesus para sa bawat sa atin. Be the servant of all. Greatness in the kingdom of heaven is not lording one's position or authority over other people. Greatness is serving others. Yun ang sabi ni Jesus be the servant of all. Kaya true greatness is found in serving. Yung bang tumulong tayo para i-lift up yung iba na may problema. Tumulong tayo para iangat sila kung meron silang mga pangangailangan. Ito yung the best na role na gawin natin. Yung ano kaya ang maitutulong ko sa church? Ano kaya ang magagawa ko para mag-improve yung church? Siyempre, lahat tayo may mga limitations May mga pagkukulang tayo. Isipin natin, ano kaya ang maipaglilingkod ko?
Sino ba yung nagsalita? Ngayon lang sumagi sa isip ko, no? Yung US President na ano ba yung kanya term na ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Hindi ko maalala kung sino yung president yun. Ha? Kennedy. Salamat, mga kapatid. Yan. Tatlo sila sumagot, oh. si Kuya Ben, si Joke, tsaka si Henry, no? Si Kennedy. Okay? Ask not what your church can do for you, but ask what you can do for the church. Ask not what the community can do for you, but ask what you can do for the community. Okay? That's servanthood. Naalala ko nung unang nagsisimula tayo dito sa church na to. Tapos naging project natin doon, maglinis. Di ba? Naalala niyo ba yun? Kuya Bien, tayo mga may edad, may bata-bata pa noon, no? Ngayon may edad na, no? Okay? Okay. Linis tayo ng mga kalsada natin dyan. Nakausap ko po yung barangay captain nun. Baka hindi nyo na maalala kung sino yung barangay captain nun, no? Matagal na yun, eh. Unang barangay, yun yata, unang barangay captain. Bangilista, yeah. Sabi niya sa akin, bakit kayo naglilinis dyan? Sabi sa akin, meron naman tayong mga tao para maglinis dyan. Huwag na kayong maglinis dyan. Servanthood. Ang gusto lang nating i-portray doon, servanthood. Okay? Yun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Be the servant of all. If you want to be the greatest in the kingdom of heaven, be the servant of all. Okay? Katulad halimbawa, no? Ito dito sa church natin, usong-uso na si pastor, pagkakain na tayo, pipila din. Yeah? Pipila din sa kain. Usually, ako nga gusto ko makakain muna lahat bago ako pimila. Parang sa ganun makita ko na lahat makakakain muna. Pag ako po'y nasa ibang church, ay pastor, wag na ho kayong tumayo. Diyan na kayo, ha? Talagang magbibigay ng pagkain yan. At umaapaw yung pagkain. Nanghihinayang ako kasi hindi ko naman maubos, eh. Kaya sabi, bawasan natin to. Pero ayaw nila talaga akong papilahin. May mga ganon. Okay lang yun. Pero yung ikaw yung magdi-desire na dapat pinaglilingkuran na lang nila ako kasi ako pastor. Yun ang masama doon. Okay? Doon tayo itutuwid ng Diyos sa ganong klaseng attitude. Dapat ang attitude natin, be the servant of all. Kaya nga, di ba, kung minsan may pila tayo, pagkakain, senior muna. Tapos mga nanay na may mga anak na bata. Yun ang pila natin sa pagpapakain, di ba? Tapos yung mga nanay na wala pang mga anak. Tapos yung mga tatay. Tapos yung kabataang babae. Tapos yung mga kabataang lalaki. Makikita mo kung sino yung servant doon. Kung susunod sila sa pila. Pero kung may makikita ka na isang kabataang lalaki na una pa sa mga senior, ayon, makikita mo yung attitude. Kaya again, gusto po natin gawing practical itong servanthood na pinag-uusapan natin. Paano ba tayo magiging servant? By being the least. Okay? Tayo po ang magpahuli. Hayaan natin na mauna muna yung mga iba na mas kailangan nila kaysa sa atin. Kaya nga, ito po ay gagawin nating practical sa ating bansa, sa ating community, sa ating local church. Ask not what these communities can do for us, but let us ask what we can do, how we could serve the church, the community, and our country. So yan po yung unang nakita ko kung sino yung least in the who is greatest in the kingdom of heaven base sa sagot ni Jesus. Be the servant of all. The one who is the least. The one who serves. Pero meron pa ako isang nakita mula doon sa passage na binasa natin. The greatest in the kingdom of heaven is the one who is least, the one who humbles himself. Matthew 18, verse 4. Anak, pakibalik mo na yan. Sabi ni Jesus, whoever
humbles himself like this child. Diba, naalala niyo yung kwento? Kumuha si Jesus ng isang bata. Itinabi niya sa kanya. Kasi nag-argue sila, who is the greatest among us in the kingdom of heaven? Kumuha ng isang bata si Jesus. At sabi sa kanila, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Alam niyo kung minsan, mahirap ipaliwanag yung pagiging bata kasi yung pagiging bata, kung titingnan natin ang mga bata ngayon, hindi pare-pareho talaga ang mga attitude, ugali, kaya parang hindi natin ma-generalize kung anong ibig sabihin dito. Pero nakita ko ditong term, is yung sinasabi ni Jesus, whoever humbles himself, like this child. Katulad ng batang ito na nagpapakumbaba. Kung titingnan po natin, may mga bata na mayabang, bata pa lang, mayabang na, di ba? Pero ano po kaya ang ibig sabihin ng humility na tinutukoy dito? Ano ba ang attitude ng humility ng bata compared sa mas matatanda? Usually, pag mas matanda na, less humble na yan Kasi mas marami na raw silang alam. Bakit ka magsasabi sa akin ng ganyan, boy? Mas marami na akong alam sa'yo. Mas matanda ako sa'yo. Yon. Nawawala na yung humility. Pero seriously, ang nakikita ko sa isang bata, kahit ano pa man ang attitude niya, he is completely dependent sa kanyang parents. At yung dependency, I can say that is also humility. Yung completely dependent ka sa magulang mo, that's humility. Kasi alam mong may mga hindi ka magagawa na tanging ang magulang mo ang makakatulong para sa'yo. You do not force your claim upon others. Humility is the one who serves in trusting obedience. Ganun ang mga bata Nagtitiwala sila at susunod sila sa magulang. Pag sa may inutos ng magulang, that's humility. And that person could be considered greatest in the kingdom of heaven. Yung bang humility is giving up our own claims. May mga claim tayo, may mga rights tayo. May sarili tayong rights. May power, may status. Yet, i-give up natin yon just to humble ourselves before God. It is total dependency on God. At yun ang tinuturing ng ating Panginoon na greatest in the kingdom of heaven. Now, yung humility na to, hindi ito yung tinatawag nating false modesty. Yung, di ba, may tinatawag nating false humility. Yung bang aakuin natin ng isang bagay na hindi naman, kung tutuusin, hindi natin ginawa, pero aakuin natin yung kasalanan. Pero ganun pa man, kahit na merong ganung false humility, yung hindi lang ito, but rather acceptance of an inferior position. Yun ang mas masasabi kong mas magandang term. Acceptance of an inferior position. That's humility. At sino ba ang pinaka-greatest na gumawa nito? Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Again, si Jesus lang ang naglingkod at siya ang pinaka-nagpakita ng dakilang pagpapakumbaba. Dahil kahit siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao. He took the most inferior position. Pinanganak nga lang sa sabsaban hindi sa palasyo Samantalang siya'y hari. He humbled himself like a little child. He was not concerned about his status, being God, kundi ang ginawa niya ay nagkatawan tao siya. He did not have the center of attraction. Ayaw niya na siya ang maging center of attraction. Pinanganak nga siya sa isang sabsaban rather than sa isang palasyo. Kaya yung center of attraction at center of attention, wala sa kanya.
So makikita natin ang pinaka example ng humility ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Now, Jesus again is challenging us. Okay? Nagbigay na siya ng example eh. Ito maganda sa ating Diyos eh. Nagbigay muna siya ng example bago niya ituro itong mga to sa ibang tao. Kasi credible siya pagka ito'y tinuro niya. You want to be the greatest in the kingdom of heaven? Serve. Siya naglingkod. You want to be the greatest in the kingdom of heaven? Be humble. Siya, ipinakita niya yung example of humility. So, by learning to humbly serve others, at yung paglilingkod na yun is trusting God, okay, na meron siyang the best para sa atin, yes, matuturing tayo ng ating Diyos na greatest in the kingdom of heaven. Okay? So, actually, para natin ma-attain itong position, greatest in the kingdom of heaven, we need Jesus. Kailangan natin si Jesus. Di natin kayang gawin ito on our own. We need His guidance, we need His protection, His provision, His love, His forgiveness, His sustenance, His encouragement, His equipping, okay? His enlightenment para sa atin, His grace, okay? His patience, His compassion, His justice, His healing, and so much more. Lahat ng ito, kailangan natin mula kay Jesus para ma-attain natin yung being the greatest in the kingdom of heaven. We need Jesus. Kaya nga kung babalikan natin yung Matthew 18, verse 1 to 5, at that time, the disciples came to Jesus and asked, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called a child and had him stand among them, and he said, "I tell you the truth, unless you change," yon, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Kasi yung mga alagad niya, nagpapayabangan nga eh, nagpapagalingan eh. Sino sa atin ang the greatest? Okay? Pero sabi sa kanila, hanggat hindi kayo nako-convert, nababago, unless you turn around or turn back from your old ways, you cannot enter the kingdom of heaven. You cannot be the greatest. Hindi ka pa nga makakapasok eh, hanggat hindi ka nababago muna sa iyong pag-uugali. Okay? Kaya nga po makikita natin dito yung pananampalataya sa ating Panginoon na siya lamang ang tanging makapagbabago sa atin, yun po ang pinakasikreto natin. Okay? May warning po para sa bawat isa sa atin. Kung paano na binigyan din niya ng warning ang kanyang mga alagad. Kailangan you turn around from your thinking ways. Okay? About greatness. Baguhin niyo yun. Unless hindi niyo binabago ang inyong isipan. Sa mundong ito na ginagalawan natin, always, being great is on the top. Being great is always being served. Unless you change that, unless you change, you convert, you turn around, you turn back from that, you even cannot enter the kingdom of heaven. So how can you be great in the kingdom of heaven? Kung sa isip mo mismo, hindi ka pa nagbabago kung sino ang greatest. Okay? Kaya dito po natin nakikita yung pangangailangan natin kay Jesus. Dapat mabago natin yung ating kaisipan ng worldly definition of greatness, and that is having power over. Mabago natin ito and replace it with godly definition, which is to serve, maglingkod. Doon po makikita ang sikreto. Si Jesus, He showed us the way, the path to true greatness. Okay? He humbled Himself
He served us. Kaya nga po, nandun ang the best na example ng greatness si Jesus. Kailangan po ng bawat sa atin si Jesus. Hindi po natin pwedeng magawa itong mga bagay nito kung wala si Jesus na naghahari sa buhay natin. Si Jesus kasi ang magsasabi, anak, be humble. Anak, be serve. Serve rather than be served. Anak, remind ko lagi sa'yo, isipin mo maglingkod ka. Huwag mong isipin paglingkuran ka. Maglingkod ka. Okay? It is always Jesus and His Word that would always remind us of this true greatness because He has already shown us the path, the way to true greatness. Sabi sa Luke chapter 9, verse 48, Jesus said, whoever welcomes this little child in my name welcomes me. And whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For he who is the least among you, he is the greatest. Kaya, siguro makikita natin dito sa panahon natin ngayon. Kahit sa mga opisina natin o sa mga schools natin, sino yung greatest? Yung mahilig maglingkod. Yun. Akala natin, no? Yung tayong pinaglilingkuran, tayo ang the best, no? Tayo ang mahusay, tayo ang magaling. No. Kung ikay magaling maglingkod, ikaw ang magaling sa kaharian ng langit. Okay? Kaya nga nandun po sa atin, no? He who is the least among you, he is the greatest. Kaya nga yung the greatest of all, yan, the greatest of all time, the GOAT, no? Pero ayoko naman tabagin na GOAT, ano? Mapapasa po natin sa Philippians chapter 2. Verse 5 to verse 11. Let this mind be in you, itong maging kaisipan ninyo, which was also in Christ Jesus, na nasa kaisipan din ng ating Panginoon, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos, but made Himself of no reputation. Nagpakahayag siya na parang wala siyang reputasyon. Wala man lang kahit na ano. Taking the form of a servant. He took the form of a bond servant, coming in the likeness of man. Okay? And being found in the appearance of man, nung siya'y nagkatawan tao na, okay, mula pa sa pagka-Diyos, siya'y nagkatawan tao. Nung siya'y nagkatawan tao na, He humbled Himself and became obedient to the point of death. Obedience is humility. Yung bang sumunod ka, okay? That's humility. Okay? He humbled Himself, even become obedient to the point of death. To the point of death. Sabihin mo yung humility ng ating Panginoong Yesus, even to the point of death at the cross, sinunod niya ang ating Diyos Ama, nagpapakita lamang yung kanyang humility. Nagpapakita lamang na gusto niyang paglingkuran ang sanlibutan at ipinakita niya ang kanyang kababaang loob sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang Ama. Okay? So the greatest example of the one who is greatest of all, the Lord Jesus Christ, taking the form of a servant, humbling Himself, becoming obedient even to the point of death, He is the greatest of all time. Jesus is the greatest. Now, Jesus is also encouraging us to do the same. Siya yung model natin eh. Siya yung pinakadakilang halimbawa natin eh. Kaya ang nais niya, magtulad tayo sa Kanya. He encourages us to be like Him, and our desire also is to be Christ-like. Okay? To be Christ-like. Hindi man natin i-desire na tayo maging greatest in the kingdom of heaven, but tip to serve, to humble,
and to be obedient, you will be considered greatest in the kingdom of heaven. Kaya naman, yung sumunod na talata, therefore, God also has highly exalted Him. Kung paano nagpakababa si Jesus, taking the form of a servant, humbled Himself, God exalted Him and given Him the name that is above all name. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Here comes the reward. Here comes the reward. Anyone who humbles himself before God and before man, may reward po ang Diyos doon. Huwag po tayong mag-alala. Kung tayo lingkod ng lingkod, tapos parang hindi nare-recognize, o tayo'y nagpapakumbaba, tapos nilalait-lait pa tayo, naku, huwag po kayong mag-alala. May reward po doon ang ating Diyos. May reward po ang Diyos doon. Okay? Katulad ditong nangyari sa ating Panginoong Yesus, He humbled Himself, God exalted Him. And He has given Him the name above all names. Ito po ang sinasabi din sa atin ng Panginoon. Ini-encourage din niya po tayo ngayon, sa panahon natin ngayon. Let us serve. Let us be humble by being obedient to our God. So as a challenge to everyone, the key to being the greatest in the kingdom of heaven is through serving others in humility and obedience to God's love. Gusto po natin maging greatest in the kingdom of heaven, katulad ng tanong ng mga alagad, sino sa kanila? Let's evaluate ourselves. Do we serve other people in humility? In humility? And do we obey God with love in our hearts? O baka napipilitan lang tayo sa ating paglilingkod at sa ating pagsunod? Hindi pa rin tayo makukonsider. Dapat nandun po, katulad nung isipan ng ating Panginoon, He served and He humbled Himself in obedience to God's will. Ganun din po ang ating nasa isip. To be the greatest in the kingdom of heaven is to be the least. And that is the one who serves, the one who humbles himself. Manalangin po tayo. Oh Lord, salamat po muli, Panginoon, sa pagtutuwid mo sa amin ngayong umaga. Salamat po, O Diyos, sa pagpapaalala mo sa amin na hindi po kami dapat sumabay sa takbo ng isipan ng sanlibutan, kundi ang lagi naming isipin ay kung paano kami maglilingkod dito sa iyong iglesia, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Lord, tulungan mo kami. Paano kami makapaglilingkod? Bigyan mo kami ng wisdom, Lord. Paalala mo po sa amin itong mga bagay na tinuro mo ngayon, na makapaglingkod kami with humility in our hearts, na may kababaang loob. Hindi maglilingkod dahil napilitan lang kami, kundi maglilingkod kami na may pagpapakumbaba, katulad mo, Panginoong Jesus. Nais po naming matulad sa iyo, Panginoon. Kaya tulungan mo rin kami, Lord. Check the desires of our heart to serve in humility to others. Enable us, Lord. Inaamin po namin, Lord, may mga limitations kami. Inaamin namin
na may mga weaknesses kami. But with your grace, Lord, we will overcome. And we will serve others with humility in our hearts as a demonstration of our obedience to your will, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po.